Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw po, pagbati and welcome to Alagang Amoso, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang programs and welfare services ng AMOSUP para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amosup ay napapakinggan din po natin sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shout out sa mga miyembro at dependents ng Amosup at syempre sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakikinig sa atin. Alagang Amoso dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Okay, just a quick recap. Last week, pinag-usapan natin ang Pilipinong mandaragat, kwento ng paglalayag sa buong mundo. Nakasama natin si Van Villanueva, isang MAAP alumnus at AMSUP member na nag-share ng mga experiences niya sa iba't ibang bansa na nabisita niya sa kanyang paglalayag bilang isang Pilipinong mandaragat. So, ngayong araw na ito, isang makabuluhang episode na naman ang tatalakayin natin, ang isang napakahalagang paksa, lalo na sa panahon ngayon, makabagong teknolohiya o digitalization. Ang tema ngayong araw ay Sailing Safely Online, Cybersecurity Tips para sa mga Pilipinong mandaragat. Kaya naman ngayong araw makakasama natin ang ating mga ka-AMOSUP na tutulong magbigay linaw at magbahagi ng praktikal na tips para manatiling ligtas sa digital world. Let us all welcome Mr. Nixon Ferteza, AMOSUP Network Administrator, and Ms. Frances Israel, AMOSUP Seamen's Hospital Compliance Officer for Privacy, ang nagbabalik. Yes. Ayan, suki natin si Ms. Frances. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Alagang AMOSUP. Welcome. Okay, so konting greetings po sa mga listeners natin. Sige. Magandang hapon, Miss Camille, at saka magandang hapon din po sa mga lahat na nakikinig na lalo sa mga ka-AMOSUP natin, mga Pilipino mandaragat. Ngayong hapon kami, hanggat sa abot ng mga kaya namin, magbibigay kami sa inyo ng kaunting kalaman kung paano proteksyonan ang inyong mga digital devices at ang inyong, hindi lang para sa inyo, pati sa pamilya nyo rin. Para sa paghahanda, dahil ngayon, nasa technology na talagang nagpapatakbo sa buong mundo, hindi na natin maiwasan yan. Good afternoon po. Yun, I'm back. And so, pagbati po sa ating mga miyembro, of course, at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat. And echo ko lang po yung sinabi ni Sir Nixon, we're here to spread awareness and of course share our knowledge po on how to protect ourselves and our data. Kasi ang daming mga incidents ngayon, no? Talagang makikita mo sa social media, minsan may umiiyak na social media influencer na hack daw siya, nasimot yung bank account niya kasi online banking na tayo ngayon, online transfers na tayo. Lalo na kapag nasa barko, yung iba minsan nag-allocate sa mga bills nila, nagpapadala sa mga mahal nila sa buhay. Lahat yan through internet. So, okay, let's jump right in. Ano po ba talagang ibig sabihin ng cybersecurity? At bakit ito mahalaga, lalo na sa mga seafarer natin? Okay, siguro masasabi ko lang dyan sa cybersecurity ay ito yung mga pamamaraan at saka hakbang kung paano natin proteksyonan yung mga digital nating kagamitan. Yan, tulad ng mga computers natin, network, at saka actually hindi lang ganun pati yung mga sistema sa opisina natin, sa barko natin, yun ang cybersecurity ay ang paglalagay ng mga proteksyon doon sa mga bagay na yon. Bakit mahalaga ito sa mga seafarers natin? No? Actually, napakahalaga. Bakit? Dahil po ang mga seafarers natin ay nasa barko. At ang mga barko po natin ngayon, hindi na katulad dati na manual pa. Almost
siguro mga 90% is automated na and controlled by computers, kumbaga. So, once na ang computer natin or digital system ng barko ay na-compromise, medyo delikado ang buhay ng mga Pilipino magdaragat. Actually, hindi lang Pilipino, lahat ng mandaragat. Malalagay sila sa langanin. Pangalawa, malayo sila sa IT support. Kaya dapat sila na mga crew dun sa barko ay kahit papano ay may awareness kung paano harapin pagka nagkaroon ng mga compromise or cyber attacks, kumbaga. At pangatlong punto ay para sa pamilya ng mga mandaragat. Kasi syempre, ang gusto natin, hindi lang sila maging aware, pati yung pamilya din nila bilang protection ng mga naiiwan dito. So, may gusto yata idagdag si Yes. Ms. Franz? Para naman po sa akin, cybersecurity, bukod naman sa mga systems or computer systems, of course, it involves yung impormasyon na nilalagay natin sa internet or tuwing gumagamit tayo ng internet, no? So, alam naman natin, sa ngayon, sabi nga ni Sir Nixon, teknolohiya nagpapatakbo sa mundo, pati mga seaman or mga mandaragat natin, online na rin. Sabi nyo nga po, online na lahat. Pati na rin yung pakikipag-usap nila sa pamilya nila. So, mahalaga na malaman nito ng mga seaman or ating mga membro para naman po bukod dun sa mismong ginagamit nilang devices, mismong information nila safe kahit saan man sila mapadpad sa ang lupalop ng mundo. So, sa tulong ng internet, mas napadali nga no, yung komunikasyon sa barko, both internally within the vessel and externally. No? May internet na Yes. sa mga barko, most of the ships. Kung magkaroon ng mga cyber threats o panganib sa barko, sa sistema ng barko, ano ba yung mga warning signs o mga red flags na nakompromiso na? Depende po yan, Miss Camille, sa kung sa cyber attack na ginagawa. Kasi like for example, kung cyber attack na ginawa nila is naglagay lang ng malware like a Trojan horse, hindi mo malalaman yon. Kalimitan kasi pag mga backdoors ang nilalagay nila sa mga computer systems natin, kumukuha lang yun ng data sa atin, nanakaw lang yung data natin without us knowing. Hindi makaka-apekto yun sa, kumbaga sa operasyon mo. Wala ka mapapansin na effect nun. Kaya depende siya sa kung ano yung type of attack or cyber attack na ginawa sa inyo. Kung virus naman, it will damage whatever yung mga data files mo, system files mo, yun magkakaroon ng effect doon mismo sa sistema ng barko. Pwede siya mag-malfunction pagka na-infect ng virus yung system files niya, masisira. Or, kung worm naman, isa din sa type ng malware yan. Ang worm kasi, medyo, hindi siya masyadong delikado kasi hindi siya nakaka-damage eh. Ang problema na sa kanya, kung worm lang mismo, wala kang problema. Ang problema sa kanya, pag may payload, may nakakarga sa kanya mismo na virus din. Kasi ang worm, self-replicating yan. Pag na-infect ka, kakalat din niya ng kakalat. Ikakalat niya yung sarili niya. Hindi katulad ng virus na kung alin na-infect niya, doon lang siya. May mga ganun pala, no? Iba't Yes. ibang uri ng mga cyber threats. Yes. Meron din, Miss Camille, siguro kung more on practical, yung sabi ni Sir Nixon, parang pag andun na, di natin malalaman, no? Siguro, sa akin, bilang isang non-IT professional, paano ko ba nalalaman na, posibleng threat ito? Una, nagiging careful ako sa mga links. Yan. Pag may makakatanggap ako ng mga text na, for example, ito, click mo to. So, most of the time, pag, sa ngayon nga, yung mga banking institutions, nagpapadala na sila ng warning na, do not click links. Kasi links, doon nagsisimula lahat. Pagka-click ng link, pwedeng link yon para sa virus or pwedeng dalhin ka naman sa isang page para hingin yung information mo. Doon naman papasok yung tinatawag na phishing. So, kukunin lahat ng information mo tapos pwede na nilang, syempre, yung, for example, nag-click ako ng link tapos magdadalhin ako nun sa isang website, kunwari, YouTube or Facebook. So, hingin doon yung information ko. Then, using that information, pwede na nilang gawin yung crime which is pwedeng identity theft.
doon naman yun papasok. So, ganun po siya nagiging. Possible yun na pag may kinlik kang link, virus na yun? Yeah, Magiging possible. infected na. Possible. Grabe. Pag pumunta ka Ganun sa kadali. mga website ngayon, kaya even if pag pumunta ka ng websites, dapat aware ka din kung ano dapat mong titingnan muna. Yes. Kasi ang mga phishing emails na yan, talamak na yan ngayon. Diyan marami nabibiktima sa mga phishing emails. Kasi mga scam kasi yan eh. sometimes when you go online, 'di ba, biglang may pop-up tapos makiklik mo accidentally. Yep. So, yun yung next question. What happens if accidentally na-click mo, you don't intend naman, pero na-click mo yung suspicious Well, email? if you have an endpoint security na naka-install dun sa device mo, you don't need to worry. Kasi automatic yan, ibablock niya yan. If mga enterprise grade na mga endpoint security or antivirus, pagpunta mo pa lang dun sa website na yon, ibablock na niya kaagad yun. Now, if na-click mo yun, hindi naman niya i-allow kagad-agad na ma-infect ka kasi ibablock niya rin yun, i-delete niya kaagad yun. Kaya parang sometimes on the phone, parang detecting if you're human, yung mga ganun na, yung ba yun? Yes, yun naman ay CAPTCHA ang tawag namin doon. Protection yun against the robots. Meron ding mga ganung. Marami kasing robots din sa internet. Lahat naman kasi yan sila may silbi. Familiar tayo ngayon sa tinatawag natin large language model or AI, di ba? AI, oo. So, yun ang gamit ng robots. Sila taga-crawl ng mga information sa internet. Napaka-komplikado, no? Ang sakit sa ulo. Pero buti na lang nandito kayo to break it down to our viewers para i-simplify paano yung pinaka-applicable sa everyday life para maging safe tayo yung data natin sa araw-araw. Okay, so ano naman yung simpleng bukod sa pag-check sa mga links na kiniklik, ano pa yung mga ibang simpleng paraan para maprotektahan ng seafarers yung kanilang mga personal accounts or information habang gumagamit ng shared wifi? For example, sa barko or mahilig yan, di ba may mga free Yes. wifi sa mga Yes. public places, Yes. either sa hotel, any location na may free wifi, di ba? Yep. O, ano yung mga tips nyo? Ako, number one, if they have capability naman, mag-install sila ng mga VPN software. VPN software kasi that will help you to secure yung transactions mo kasi it will create secured tunnel para sa iyo lang at sa dun sa pupuntahan mong website. Pwede yan sa mobile phones. Pwede sa mobile phone yun. And sometimes yung VPN, change niya yung location mo rin. Pero ingat din tayo kasi maraming mga bogus na VPN Yun software. nga, oo. Kasi minsan, yung app pala na pipiliin mo, hindi pala legit. Yes. So, oo. paano mo malalaman na legit? Ako ay always ang payo ko lagi is mag-search sila sa internet, tingnan nila kung sino yung mga kilalang mga VPN software provider. Kalimitan naman yan, mga kilala na talaga ng mga antivirus din ng mga software provider. May mga sarili-sarili sila mga VPN din. VPN, you just Yes. download it, the app on your phone or Yep, install iPad or it on your any. phone. Oo. And at the same time, mag-install ka rin ng endpoint security. Kahit na free lang, it's better na rin kaysa sa wala eh. It is a must sa ngayon na talagang dapat may endpoint security ka lalo na kung ginagamit mo yan sa mga personal transactions mo yung device mo. Like for example, nabanggit mo kayo na, Miss Camille, yung mga wifi na free. Ako personally before, mahilig ako sa ganon. But now, ayaw ko na mag-connect Cautious ka okay lang mag-connect ka sa mga public wifi, but never do sa mga confidential transactions mo, mga banking transactions mo. Huwag kang gumamit yan. Kasi you don't know kung sino talaga nakatingin doon. Kasi dyan pwedeng pumasok yung man in the middle attack na sinasabi nila eh. Ano yung man in the middle attack na yun? Yeah, ang man in the middle kasi, pwede nga ako mag-create ako ng sarili kong wifi network ngayon dito. Tapos magko-connect din kayo sa akin. Ang hindi nyo alam, lahat ng transactions nyo, nasa sala ko yan. Nakikita ko lahat yun doon, naka-record sa akin yan. So if you're going to open your bank accounts, ilalagay mo doon yung username mo at password, nakukuha ko na yon. Talaga? Oo. Paano kung kuwari may face yung face recognition lang. Magbabanking ako, face recognition. Tapos na-open na yung bank account. Facial recognition kasi for me, ako personally, hindi ako masyadong okay sa facial recognition, especially if it's not a retina scan. Kasi even sa phone, I don't use facial recognition sa phone at saka yung fingerprint, hindi ako gumagamit yan sa lock ng phone ko. Bakit? Paano pag tulog ka? Or pag naka-fingerprint ka, tulog ka, kinuha phone mo.
Mabuksan nila yon. Yes. So, mas safe pa rin yung PIN code or yung mga ganun ba. Sometimes kasi yung mga traditional is safer than... Convenience lang kasi ang binibigay ng mga facial recognition na yan. Para sa akin. Yes. Bilis lang. Oo, Yep. pero... And for a technology practitioner, hanggat maaari nga ayoko mag-online Talaga? Yes. Ganun ka Oh, dangerous. pagka nalaman mo na kasi yung totoong nangyayari sa digital world, mas gugustuhin mo pang naka-offline ka, naka-isolate ka lagi. Talaga. Oo. So, yun siguro ma'am, practically, kung sinabi nga ni Sir Nixon, kung alam natin public wifi, let's manood na lang tayong YouTube, ganun na lang. Huwag na tayong do ng banking transactions, yung mga login, to keep our data safe din naman. And siguro, pwede rin tayo, aside from sa connectivity sa wifi, pwede rin tayong mag-make sure na yung mga passwords natin sobrang lakas. Yung hindi lang siya madaling hulaan, yung talagang pahirapan natin yung mag-access or magnanakaw nun. So, passwords, then maglagay pa tayo ng two-factor authentication. Yung parang pag nag-password ka, kailangan may sa Google may ganun, di ba? Like, bago kapag nag-encode ka ng password, Is this you? Parang parang gano'n. is this you? Tapos may minsan, manghihingi pa ng code from text to be texted sa number mo. Ganun. Good thing kasi ang mga banking institutions natin ngayon is naging standard na nila yung two-factor authentication. Oo. So, na-lessen yung mga nawawala ng pera. Yes. True. Pero it is a must din na actually sa today's technology, yung password kasi na strong complex password natin, medyo humihina na yan. Ang advice kanila ngayon is even tayo ang advice natin, standard natin sa office is passphrase na. Hindi na password lang. Passphrase. Yes. Mas mahaba, mas mahirap i-crack yun. At mas paano kung madali ikaw rin maintindihan. nakalimutan mo? Actually, para sa akin, is madali ko maintindihan yung passphrase. Kasi pwede kong ang passphrase yun is nakadescribe sa sarili ko. Yes. Ako din, ganun din ako. Like something Diba? Mas about madali myself. siya. Tapos yung mga numbers na nilalagay ko, sobrang haba din. Para talagang hirap na hirap hulaan. Oo. Dapat mas complicated. Mas Yun na ang- complicated. Mas complicated, much better. So, in the event naman, no, na paano kung feel nila na-hack na ako, or feel ko yung phishing pala yung nag-fill up na ako. Anong magandang unang gawin? Siyempre, iba magpapanik. Compromise na yung data ko. Pero, Kalimutan ganun. Nangyayari. so, ano ba yung dapat unang-unang gawin? Sinong unang-unang dapat tawagan? Sinong unang-unang dapat i-inform na na-compromise yung account ko? Una kasi dapat natin gawin ay huwag tayo magpanik. Yes. Dapat nakafocus ka lang sa ano ba nangyari. So, huwag ako magpanik. And then, number 2, if you had a clean device, una-una mong gagawin yan, gamitin mo yung trusted device mo na hindi na infected and palitan mo lahat ng passwords sa accounts mo. Yes. Pinakaunang-una mo gagawin yun. Pero before pala that, yung infected mo na device na yun, disconnect agad sa network or sa internet. Okay. Disconnect mo na agad yun para isolated siya. And then saka mo, palitan ka agad yung mga passwords mo para secure na yung mga accounts mo. And then, if you have the means, report mo na agad dun sa IT nyo or kung sa barko, sa master. Report ka agad, inform na ito may infection or something. And kung may kuha ka naman, kung halimbawa may antivirus naman yung device na yun, i-run nyo kagad, i-full scan nyo yung device niya ng antivirus. Just to make sure. And then as much as possible, huwag nyo muna i-connect ulit sa network hanggat di kayo sigurado. Okay, so yun ang number 1. Do not panic. Do not panic. Tapos Do not tanggalin, gawing offline yung Yung device na yun. yung device na affected. Tapos i-log out lahat. Yep. Change password. Change password. Okay. Tapos may ano ba para malaman? May way ba para malaman? Ano kaya yung mga na-compromise na data? Ano ba yung mga nakuha niya sa akin? May ganun ba? May way na magawa yon pero hindi yung simpleng tao lang makagawa niyan. Mga kuha niyan, mga forensics expert na yan ang gagawa niyan. Pwede bang lumapit yung pangkaraniwang tao sa National Privacy Commission? Ganyan. To seek help? I think pwede. Pwede yon.
Kasi i-report naman nila sarili nila. Pero pwede yan. Kasi 'di ba? Tsaka meron tayong mga cybercrime sa PNP. Yes. Sa NBI meron din. So, Pwede pwede kayo po yun. mag-ask Sila na nito. po yung mag-i-investigate. Yun nga lang po, kung tayo, usually paid services po kasi siya. Kung saan, for example, ako napapanood ko, may mga website or mga providers na gano'n na sila yung mag-scrape kung saan anong information na yung nakakalat tungkol sa'yo. O kasi 'di ba? May iba yung parang mga black, anong tawag doon? Yung mga Dark web. Dark web. Yes, dark web. Dark web. Diba? Minsan Yes. baka mabenta dun yung information about you. May isa, nakita niya yung picture ng anak niya, kumalat na. Yes. I-expect na natin yan. Once na-compromise ka, i-expect mo na yan na kakalat yung Yes. information na nandun sa device mo. So, ang gawin mo na lang is prepare yourself and kailangan mo nang tanggapin na kakalat yan, ano gagawin ko? Yes. Para makagawa ka ng agad ng action. Kaya nga, Miss Cams, usually, di ba, pag yung mga na-hack, automatic ang una nilang ginagawa. Nagkakaroon na kagad sila ng parang PSA. Na, for example, yung phone ko nanakaw. Isa pa yan sa dapat Yeah. gawin. Yung phone ko diba? nanakaw or yung Facebook ko na-hack. So, Oo. any transactions under my name using this account, hindi na ako yan. Oo, So, that informing they the can people. also do that na i-inform ka agad, parang damage control na lang kumbaga, na once na may makakuha silang message or any other, yun ba, pag may kumalat na pictures or whatsoever, pwede nilang mabigyan ng heads up ka agad yung mga tao na hindi na ako yan, nanakaw yung phone ko, ganun. So, inform their workplace, Yes. pamilya, Yes. everyone. Yes. Oo. Lalo na yung pamilya unang-una. Kasi the target of the hackers always is yung pamilya mo. Di ba minsan may tumatawag pa na na-aksidente, ganyan. Tapos Yes. hihingi ng kung ano-ano. Yes. Ay. Ganun yan. And pati nga sa mga SIM card natin, for sa last na talks kasi na nandun ako, I heard this sa sinabi ng isang speaker doon, which is very good. Yung mga crew nila, they train them na pagka nasa barko, pag dumaan sila doon sa dangerous areas, yung SIM card nila ng family nila, wag ilagay doon sa sa cellphone nila, gumamit na ibang SIM card. At itago yung original na SIM card, which is Bakit? true. Kasi may mga device ang mga pirata na yan. Pwede na lang kuhanin din yung mga contact numbers ng family mo, and then they can contact themselves. Ganon? Yes. Yes. Ganon kahit wala kang kiniklik na link or anything? Oo. Kasi SIM swap ang tawag doon, or di kaya SIM swap? SIM swap Okay. kasi, or di kaya yung SIM theft. Pag nakuha mo kasi yung SIM card, salpak mo na sa device mo yan, makukuha mo lahat ng mga data diyan eh. Grabe, may mga ganyan pala, no? Yes. May mga nangyayari talagang ganyan. Kaya delikado ngayon sa mundo ng digital. So talagang doble ingat, triple ingat. Oo, para sa mga seafarers natin lalo. Sila pa iba-ibang bansa yung pinupuntahan nila, di ba? Yes. Hindi natin alam gaano kalala yung sitwasyon or yung mga cyber threat sa iba-ibang lugar. So dapat talaga. Oo, kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang loko-loko yan. Di ba? Ganun yun. And it's a good thing na ginagawa po natin to, Miss Camille, kasi we are, kumbaga, doing some awareness campaign para sa mga seafarers. Kasi kailangan talaga nilang malaman. Kahit na basic lang, Yes. basta't magkaroon ka ng idea, tatatak na sa utak mo yan eh. Kahit Yes. paano meron kang primary defense. Yes. Alam mo kasi sa amin sa technology, sa IT, naniniwala kami kasi mula noon hanggang ngayon that the weakest link sa cybersecurity is The human. Tayo talaga ang weakest link doon. Kaya nga may tinatawag silang social engineering attack na hacking technique. It's because minamanipulate niya yung human mind. So, weakest link pa rin tayo, and the only way to combat that is spread awareness. Para maging aware ang Tsaka tao. take it seriously. Yes. Di ba? Take it seriously. Kasi nung mga una na nag-emerge pa lang yung mga trends sa the digital technology and everything, wala lang yan. Parang siguro, pag may lumabas about me, mawawala rin. But no. For example, Forever, Miss Cams, yeah. yung AI. For example, yung AI. Sa ngayon, usong-uso siya. Upload ka ng picture ng crush mo, tsaka ikaw, not realizing or not knowing na it's there forever. Yeah. Tapos pwedeng ma-access yon, tapos pwede nang magka-generate na kung ano-ano. So, it's a big issue now.
parang siguro Yung sa mga different topic yan, Sir Nick, deepfake. siguro, no? Oo. Yung AI. Kasi Pero yun. ano yan eh. Part na siya actually ngayon ng, that is part of my topic for my last talk eh. Nasa kwan yan, nasa kasama yan sa cybersecurity threat landscape 2025 and beyond yung Kailangan AI. natin ng part 2 ng episode na to, Alagang Amos sa cybersecurity. Kasi ang daming dapat i-cover. Marami. And now marami. we're just talking about the basic on what to do, Yeah. what are the red flags, what to watch out for. Pero beyond this, ang dami pa nilang kailangan malaman. No? And it's evolving. Yep. Diba? Hindi siya stagnant na ito na yun forever. No, No. it develops, it evolves. Yes. Yes po. Kaya nga kami, even as na mga IT practitioner, ako 20 years na ako dito, pero everyday nakikita nyo, nagbabasa pa rin ako. It's because the threats are evolving, so dapat Yes. mag-evolve din ako. Yung kalaman ko, hahabol ako dun. Kasi hindi pwede kasi na maiwan ka eh. Yes. So, ganun din sa mga seafarers natin. Kaya ginagawa natin to. Which is good. Maraming And by the way, sa red flag, unang-una dyan, pag na-infect ito pinaka-basic pag na-infect kasi yung computer mo, magbabagal yan automatic. Nagbabagal siya. Hindi mo alam kung bakit, basta't nagbabagal siya. And then, number 2, parang maraming nagpa-pop up na hindi mo naman ino-open, nagpa-pop up siya, nagpa-pop up. Mga ganon. Yan, malaking red flag yan. Sigurado yan, may virus infection yung computer mo. Or may malware infection yan. So pag ganun, ilapit na sa IT expert Yeah. nyo sa office. Oo. Pero pag bukas mo, kung may nakalagay dyan, your files are encrypted, pay the ransom, magdasal ka na lang. Magdasal ka na. Nangyayari nga talaga yun. Nangyayari So yun. talagang doble ingat po Yes, tayo. Tandaan natin yung mga panuntunan na shinare ni Sir Nixon at ni Miss Frances para protektahan yung inyong mga data online. Okay, so final message po sa mga listeners natin before we say goodbye. And say, Okay. till Ako next po ba? time, magbabalik. Sige. Ang internet kasi ngayon ay parang dagat na rin yan eh. Kung ang dagat kasi may mga alon na yan ang kalaban ng barko natin, sa internet naman kasi, nandyan din yung mga loko-loko, mga hackers, mga attackers na binabantayan din tayo at yun ang mga panganib para sa mga ordinaryong tao na katulad natin. So, dapat maging aware tayo lagi kung ano yung mga dapat at hindi dapat pagdating sa digital na mga bagay-bagay. So, isa-summarize ko na lang siguro, mga 2 linya lang. Una-una is think before you click. Pinaka-importante yan. Bago tayo pindot na pindot, dapat mag-isip ka muna para saan may pinipindot ko at ano ba purpose ko. At pangalawa, awareness is the best defense. Yes. Dahil nga humans ang pinaka-weakest link sa cybersecurity, we need to spread more awareness pa. At magbasa po tayo kung ano yung bago. Wag natin i-discover na bago to, gusto kong testingin to. Yes. Wag. Magbasa ka muna, i-review mo muna kung ano yan kasi baka malagay ka sa langanin. Sa akin po siguro, I would like to emphasize na yun nga po, cybersecurity and the usage na it is a shared responsibility ng bawat isa. No? So, minsan kasi sabihin nila, IT or pag computer network system, IT lang yan. So, hindi. Dapat tayo as individuals, aware tayo. Also, we should be aware, aside dun sa paano gumamit, mag-research, aware din tayo kung anong mga information natin yung dapat pinoprotektahan, anong data natin yung pinoprotektahan. And siguro, as yun nga po, as a non-IT practitioner, the best way to know is to read about the policies that you have in your companies. Kung meron bang, ano bang privacy policies, ano ba yung security policies na meron ng company. So, yun po siguro yung una nating gawin. And, yun po, echo ko lang din, think before you click, mas okay maging praning. Totoo yan. Ayun, sa ngayon, no, wag tayong basta-basta maniwala. Always question. Kasi pag, yun nga po, sometimes, yung technique ng mga gusto magnakaw ng information natin is bibigay nila yung mga bagay na gusto nating makita, gusto nating marinig. So, pag gano'n na nakikita natin online, medyo pagdudahan na lang natin. And highlighting po natin yung sinabi ni Miss Frances kanina, shared responsibilities. That's true. Kasi kalimitan, sasabi nila, hindi, trabaho ni IT yan. No. IT and the company or the offices will create policies. And ang part naman ng crew members or ng mga employees is to follow that policy. Kasi shared responsibility yan. Tama. Isa lang na ma-infect at hindi i-observe or mag-follow up. Naku,
kakalat na. Damay-damay lahat Damay-damay na, domino effect na. So, dapat talaga mapagmatsyag and always keep an eye out for the warning signs that were shared with us. Okay. So, maraming salamat po uli sa inyo sa pag-share. Napakahalaga talaga yung mga shinare ninyong panuntunan sa amin. At sa uulitin, dahil may part 2, kailangan pa nating i-uncover ano pa yung mga iba nating kailangan i-anticipate, ano pa yung ibang kailangan na iwasan, hindi ba? Sabi nga namin Miss Cams ni di ba, ni Miss Christine last time, no? Ay, nako, pag data privacy, mga tatlong araw. Kasi ganun kami mag-talk minsan sa data privacy, Matagal. 3 araw. Di pa tapos yun. Oo. Masyadong broad yung topic when it comes to cybersecurity. Masyadong broad, pero lahat mahalaga eh. Yes. Diba parang I'm sure yung mga listeners natin, marami silang natutunan. I hope you're taking down notes and i-share din itong narinig nyong impormasyon sa pamilya ninyo, sa mga katrabaho ninyo, sa mga kabaro ninyo. Yes, oo. Tama yun. Kaya tandaan natin lagi, ang password natin ay hindi password 123, hindi birthday. Dapat complex. Passphrase. Passphrase. Doble, two-factor authentication, lahat. Yes. At huwag i-share yung confidential data natin, syempre. Yung mga kalimitan kasi, nababaliwala yan eh. Well, anyway, siguro sa susunod, yung mga signs of social engineering attack, yung mga... Ayan, maganda rin kasi pag-usapan yan. Oo. Marami yan eh. Actually, ginagawa ko sa office yan and they don't know that I'm already hacking them. Oo. Diba? Hindi mo malalaman. Parang ano ka na lang na mamamanipulate ka na lang. Tingnan po, Miss Cams, yung social engineering most of the time, sabi ko nga kanina, bibigay nila kung anong gusto mong malaman. Ay, yung gusto mong makita. What is enticing sa tao. Yun yung attack na gagamitin nila. Quid for quo. Yan, sasabi Oo, na dyan. diba? Oo. Okay, so next time, yan ang susunod nating pag-uusapan at i-explore para rin malaman ng mga seafarers natin at mga dependents, mga pamilya nila, itong mga mahahalagang topics na ito na para proteksyonan yung kanilang mga data. Yung kanilang mga, hindi na lang kasi data, hindi na lang impormasyon yan eh. Yes. Connected na dyan even yung mga savings nyo sa bangko. Yes. Diba? Lahat, yung Yes. whole identity mo. Yes. Kaya Trabaho sabi mo. nga namin lagi is magkapatid talaga si data privacy at si cybersecurity. Kasi in order to protect your data, you need to secure it via your cybersecurity. Yes. Kaya magkapatid siya lagi, magkakasama siya. Hindi pwedeng walang cybersecurity. Yes. At kaya nga 'di ba yung private setting private yung profile sa Facebook, Oo. kaya Yes. sa Kasama yun. Instagram. Yes. Oo. Kasi pag public everything, 'di ba? Parang dali-daling i-save yung pictures mo, gumawa ng fake account. Yes, Mga ganun. exactly po. Okay. Okay. Okay, for another day. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Again, maraming salamat po sa welcome. pagsama sa Sige po. topic ng Alagang Amosop tungkol sa cybersecurity, data privacy. Para po sa iba pang impormasyon, andyan po sa screens ninyo ang Amosop Contact Center. Kung may karagdagan po kayong katanungan, pwede kayong tumawag dyan. I-connect kayo sa ating IT department or meron na po tayong data privacy office sa Amosop. Andyan po ang telephone, mobile numbers na pwede ninyong tawagan. Meron din po tayong Amosop Official Facebook page and Amosop Official Facebook group and Amosop Official YouTube channel. Doon po ina-upload ang episodes natin sa Alagang Amosop. And of course, para po sa mga service units natin and mga programs, projects, events ng Amosop, nandyan po ang www.amosop.org. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas na si Ms. Susan Aison, Milo Junella, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Jerome Toledo, Justin Osayas at ka-Amosop natin na si Ms. Lara San Juan. Maraming salamat muli, Mr. Nixon Forteza at Ms. Frances Israel sa pagbabahagi ng inyong oras at kaalaman. Napakahalaga ng inyong mga paalala at tips para sa lahat, lalo na sa mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya. Tunay ngang sa panahon ngayon, hindi lang sa dagat may pirata, pati online at sa paggamit pa lamang ng ating mga gadgets gaya ng cellphone. Kaya kailangan nating maging mapanuri, maingat at responsable. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng Amosop na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amosop sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amosop. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amosop. Dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.